Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, happy Sunday sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol nga dito kay former President Duterte. Okay, nakita natin sa social media na itong unang topic natin will be itong si former President Duterte ay in-interview yung update ng kanyang buhay kay Senator Tolentino. Yan, panoorin nating video na yan at magre-react tayo. Pangalawa nating pag-usapan ay still itong si former President Duterte ay binatikos, no? Nang binalita ito sa ABS-CBN, no? Ng page ng kanilang Facebook sa pahayag ni former President Duterte tungkol nga sa ROTC, no? Ang kanyang opinion, nagpahayag siya sa nakita ko sa comment section, binatikos yung opinion ni former President Duterte. Yan ang ating pag-usapan ngayon at magre-react tayo dyan, okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Lagi kayong updated sa ating former President Duterte. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, sa mga audience ko sa Dumaguete, you can visit Overdose Dumaguete. Meron silang hot and cold coffee at meron din silang mga cakes. Okay? Malapit yan sa PhilTrust Bank sa Silliman Avenue. Okay? Recommended ko itong coffee shop na ito, Overdose Dumaguete. So, ating pag-usapan itong si former President Duterte, itong ang interview ni Senator Tolentino sa kanya kung ano na ang ganap ng buhay ng ating former President Duterte. At magre-react tayo dito, okay? I-play natin itong video na ito. Play. Relax na tayo ngayon. Ano po ang pakiramdam natin sa daily routine natin? Well, retired ako and I am enjoying actually life sa retirement days ko. More time with the family, more time for myself. And the badly needed kulang ko sa tulog nung naging mayor ako. Kasi kung matatandaan natin, maikli lang yung tulog ni former President Duterte noon kasi grabe itong magtrabaho, di ba? Saksi naman tayo lahat dyan, di ba? Yung presidente ko for the longest time. So, a lot to catch up. Not really for that reasons. Okay naman ako. Sa tingin ko kasi dapat magretiro na talaga sa politiko itong si former President Duterte. He can be an advisor sa kanyang anak niya soon to be president, itong si Vice President Inday Sara Duterte, no? Pero para sa akin, sa kanyang age, dapat na siyang mag-enjoy na lang sa buhay, no? Spend time with his family, spend time with his mga apo. Marami kasing apo itong si former president eh. But yung para sa sarili ko, and more time with the family. So yung ginagawa natin nung araw, relax kayo. Nagkakamay pa tayo ngayon. So more or less, nabalik nyo na yung mga ganong routine, very less stress. Yes, and more time to be with yourself. Ano ko lang is... para sa akin deserve ni former President Duterte ang mag-relax. Hindi na ako makapaglakad na masyado. For obvious reasons, age. Yung pastime ko na mag-hunting sa gubat, naputol sandali yun, na-interrupt dahil sa mga NPAs, yung gonna tapos. Ngayon, medyo nawala na you have to thank the Armed Forces of the Philippines and the police for doing their mandate na to make this country peaceful again. Kaya lang sabi ko na hindi na masyado ako less physical activity. But, well, politics still, in the coming days, it would be my passion again, especially malapit ng elections.
Yan lang ang trabaho ko kasi. Politika, pati sabi ko yung mga pastimes ko. Hobbies. Mainly yung namamamaril sa Motor, sir. pati motor. Magta-trike lang ako ngayon. Kasi may sometimes na may kakaroon ako ng maybe sense of imbalance ko. Medyo delikado na. But I still ride the motor, pero on short distances lang. Hindi na yung biyahe kagaya noon na maikot ko buong Pilipinas, big bike lang ako. Thank you, sir. Siguro isang light note lang yung sa press. Ano ba mga light moments, comical moments na halimbawa yung mga foreign trips, nakalimutan natin yung ganito sa presidency nyo. Yung nakakatawa na nangyari nung... Well, a lot. Hindi ko lang masabi sa inyo. Usually, it is associated with, Kasi yung mga foreign trips nila noon, no? Merong mga memories sila na nakakatawa, no? Nire-recall yan ni former President Duterte. Pati ito ngang si Senator Bato de la Rosa, Senator Tolentino, at ito si Robin Padilla ay natawa na lang, no? Boys that do whenever boys ako noong presidente na ako. So, whenever you are out of the country, especially far from the madding crowd, the eyes of the public, you get to spend more time outside. It includes every activity na ma-imagine mo. Secret. So, ayan. Itong interview ni Senator Tolentino kay former President Duterte, no, na nagtanong lang sa update ng buhay ng ating former president, akin opinion dito is happy tayo. Happy ako na nakikita natin ang presidente natin na talagang yung kanyang, yan nga, nabanggit ni former President Duterte, yung kanyang tulog, medyo nakakabawi na siya, no? So at least he is sleeping 8 hours or more, no? So noon dati sa panahon pang mayor siya, nang naging presidente siya, hindi niya na-achieve yan. Hindi niya, kasi nga sa na-prioritize niya yung trabaho, inuna niya yung taong bayan, no? So para sa akin, deserve ni former President Duterte ang mga ganitong bagay na makapag-relax na sa kanyang age. Okay? So kayo mga audience ko dito, pwede mag-comment, mag-react kayo tungkol sa buhay ngayon ni former President Duterte. At ngayon, sumabog na naman itong balita na ito na binalita ng ABS-CBN. Ito yung opinion ni former President Duterte dito sa ROTC, no? Ito yung caption ng ABS-CBN. Sakaling maubos ang militar at pulis, mahalagang marunong ang mga sibilyan na humawak ng baril at rumisponde sa emergency, ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang buong detalye sa comment section. Itong caption ng ABS-CBN medyo kulang, no? Sometimes it will mislead the audience na parang isinusulong ni former President Duterte na yung mga civilian ay gumamit without even letting the audience know na kung ano yung reason. Yun pala ay dahil tungkol dito sa ROTC. Ito yung nakalagay. Yung hindi dumaan sa ROTC, I am sorry for you. I am really sorry for them kasi kung totoo man, baka magkagulo talaga ang bayan natin. Hindi mo alam saan ka pupunta. Okay, former President Rodrigo Roa Duterte. Ang ibig sabihin ni former President Duterte dito, ini-encourage niya itong youth, itong mga kabataan natin, no, na ibalik itong ROTC at bigyan itong halaga. Dahil ang ROTC, no, ako ay naranasan ko yung ROTC at graduate ako na merong ROTC. At talagang makapagsabi ako na I'm proud na experience ko yung ROTC dahil talagang mabibuild mo yung disiplina. Okay? Ngayon, kung ating makikita ngayon, yung mga kabataan ngayon,
medyo lack of discipline yung iba. No, hindi ko nilalahat ha, pero wala nang disiplina yung iba, no? So marami kasing ayaw dito sa ROTC, pero ako bilang naka-experience dito, I would recommend ROTC. Dahil yan nga ang sabi ni former President Duterte, ito ay nakakatulong. Hindi natin alam. You will never know kung ano ang mangyari sa ating bayan. Na there will be time na ikaw na lang, dahil hindi naman natin pinipray yan, no? Pero hindi natin alam na umabot sa point na ikaw na yung magtanggol sa sarili mo. At itong ROTC ang isa sa pinakamahalaga na meron kang background to save yourself during the war. Okay? So, para sa akin, no, nung in-encourage ni former President, walang mali sa ginawa ni former President Duterte. Ngunit nakikita ko sa comment section, ang daming bash. Binabash itong si former President Duterte na pahinga ka na tay. Oh, wala kang alam dyan. Oh, diba? Yun lang. Madali mo yung sabihin. Pero at the end of the day, no, yung mga nang babash dito kay former President Duterte, you will realize soon na yung mga pinagsasabi at mga pinag-a-advise ng ating former President Duterte ay totoo pala. Ito pala ay mahalaga. Okay? Ako rin, bilang isang supporter ni former President Duterte, sang-ayon ako dito na ibalik ang ROTC. At the same time, encourage the youth, itong ating mga kabataan ngayon, na to experience ROTC para sa kanilang sarili. Hindi yan para sa gobyerno natin. Naglaan pa nga ng budget ang gobyerno para dyan sa ROTC. Okay? So, yun lang ang masasabi ko sa mga nakikinig ngayon na mga parents, na mga estudyante na ina-encourage ko itong ROTC rin, no? Ito opinion ko ito ha. Hindi ko nilalahat, opinion ko to. I'm encouraging na mag-ROTC tayo dahil disiplina yan sa ating sarili. Kung ayaw mong maging wala namang sapilitan dito eh. Kung ayaw mong madisiplina, huwag kang mag-join ng ROTC. Nasa inyo na yan, okay? Pero sa akin, I'm encouraging you, like our former President Duterte, to join ROTC. Okay? So guys, mag-comment, mag-react sa sinabi nito ni former President Duterte at pag-usapan natin yan sa comment section. Sang-ayon ba kayo dyan sa ROTC o hindi? Okay? So like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at update ng ating former President Duterte. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video. Happy Sunday sa inyong lahat. God bless everyone.